Iba na ang gagawin mo, ililigtas mo na sila. Amen. Amen po ba? Bubuntisin mo sila, spiritual na. Holy pagbubuntis, spiritual. Amen. At ikaw ay nagpabuntis, manganganak ka ngayon ng maraming kaluluwa, holy panganganak. Amen. Amen po ba? Kalabitin mo ang katabi mo, hindi ako nasasaktan, hamon na hamon ako. Amen. Glory to God. Pwede umaray, huwag lang masaktan. Pwede umaray at masaktan, pero dapat mahamon. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Siyempre tao tayo eh. Ang tao nakakaramdam din yan siyempre ng sakit. Pero yung ikaw ay aatras, ay hindi po yun. Kung ako'y may nagbubukas ng cellphone dito, hindi po ako nag-i-internet hindi po ako nag-text o nagbabasa ng text. Nandito po kasi yung outline ko. Okay po ba? So, buksan natin mga minamahal sa aklat ng Joshua, chapter 1. Beginning verse 1 and the following verses. At napakaganda ng mensahe ng Diyos. Tama ba yung oras natin? Tama yun. Sige. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, the son of Nun, Moses' aide. So, itong mensahe ito, hindi sila para sa iyo, Joshua. Specifically for John Joshua, Rasco Carillo, and for all of us. Amen? Ito din natin ang pagbasa. Moses, my servant, is dead. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. Ito din natin ang pagbasa. I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Ito din natin ang pagbasa. Your territory will extend from the desert to Lebanon, and from the great river, the Euphrates, and the Hittite country to the great sea on the west. Sabi natin, no one will be able to stand up against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Tuloy, be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their forefathers to give them. At anong napakagandang mamagat, putulin natin saglit, be strong and courageous. Pakisabi mo, be strong and courageous. At sa Tagalog yan, maging matapang, ha? Huwag maging tuwag. Yes. Huwag maging matapang at huwag maging tuwag. Be strong and courageous. Ano sa Tagalog be strong? Maging malakas. At maging matapang. Huwag maging mahina at maging matapang. Yan ang ibig sabihin. No? Magpakalakas, no? At maging matapang. Amen po ba? Pakisabi nga natin. Pakisabi natin. Sige, pakisabi natin. Huwag mangalumbaba. Nangangalumbaba si Ninoy yun. Nangangalumbaba si Ninoy yun. Strong. Sabihin natin. Sabihin natin, courageous. Hindi ito lang si Eric. Sabi ni Eric, napakaganda niya talaga yung muscle niya. Magpakatapang at magpakalakas, magpakalakas at magpakatapang. Huwag mahina at huwag maging duwa. At alam mo ba, na ang salitang magpakatapang at magpakalakas, sa Joshua chapter 1, in Joshua chapter 1 alone, sa chapter 1 lang na yan, ha? Alam mo ba, tingin sa magandang lalaki sa harapan, 4 na beses na sinabi kay Joshua in chapter 1 alone of the book of Joshua. Sinabi kay Joshua, be strong and courageous. 4 na beses yan. Sa chapter 1 lang, ha? At ang unang nagsabi niyan kay Joshua, si Lord. Pangalawa, yung half tribe of Manasseh and the Reubenites and the Gadites. Gadites came from they came from Gad, of course, and the Reubenites came from Reuben, of course. Amen po ba? And the Carelites came from Carilio. Amen. Napaliwanag po ba yun? Yung mga Gadites nagmula kay Gad, anak ni Israel yun. Yung Reubenites nagmula kay Reuben na anak ni Israel. And half the tribe of Manasseh, si Manasseh anak ni Joseph.
Si Joseph, walang mana. Pero dalawang anak niya may mana. Si Ephraim at saka si Manasseh. At napakapalad ni Joseph kasi yung Israel minsan tinatawag na Ephraim, pero iba actually si Ephraim, iba ang Israel. And sometimes, the Israel was called Ephraim. No? So walang mana si Joseph dahil dalawa ang binigay kay Joseph na mana. Sa kanyang punsong anak na si Ephraim at sa kanyang panganay na anak na si Manasseh. Yung pagkapanganay na sa ating na kay Reuben, na wala, napunta kay Joseph. Bakit? Sabagat si Joseph ang tumanggap ng malalim na hamon. Walang nauuna at nahuhuli sa kingdom. Walang nauuna at nahuhuli sa body of Christ. Kahit nahuhuli ka, kung ikaw ay nagbigay ng buhay ng malalim sa Diyos, mas yayaman ka kaysa sa iba. Mas maglilitas ka ng maraming kaluluwa kaysa sa iba. At mas gagamitin ka ng Lord kaysa sa iba kahit nahuli ka. Napunta ang pagkapanganay kay Joseph sapagkat siya ang tumanggap ng malalim na hamon. Kaya yung mga hindi lamang nakikinig, hindi lamang dumadalo, pero tumatanggap ng malalim na hamon, sila ang pinapayaman, pinapasagana ng Lord at ginagamit ng Lord more mightily effectively at sila ang mas maraming naliligtas sapagkat sila ang tumanggap ng hamon. Kaya sabi ng Panginoon, may nahuhuli na una, may nahuhuli na huli. Kaya hindi pwede ipagmalaki. Nauna ako sa KJF, nauna ako sa body of Christ, hindi pwede ipagmalaki yan. Ang tanong, gaano kalalig ka nagbigay ng buhay? Gaano mo tinanggap ang hamon? Gaano isinakabuhay ang mga harap? Yung po yun, mga minamahal. Kaya ang Diyos ay nangusap kay Joshua 3 beses. Saan matatagpuan yan, mga minamahal? Sa aklat ng Joshua chapter 1 verse 7. Tingnan natin sa verse 7. Be strong and very courageous. Again, verse 9. Talon tayo sa verse 9. Puntahan natin verse 8, verse 9. Have I not commanded you, be strong and courageous? Pangatlo na yan. Sabi ng Diyos kay Joshua, be strong and be courageous. Be strong and be courageous. Be strong and be courageous. 3 beses na yan, paulit-ulit. At sa verse 18, no? Sa verse 18, Joshua 1:18, tingnan natin. Taganan natin yung verse 18. Whoever rebels against your word and does not obey your words, whatever you may command them will be put to death. Only be strong and courageous. Again, sinabi na naman kay Joshua ang sinabi ng Diyos sa kanya sa amagitan ng half the tribe of Manasseh, the Gadites and the Reubenites. They said to Joshua, only be strong and courageous. Kami ay magpapasakop sa iyong authority. We will accept you. We will receive you as our leader. But only be strong and courageous. Gusto kong sabihin sa inyo, hindi po nagpapalidiktorya ang mga mahihina at mga duha. Hindi po yung mayaman at nananaga na hindi po na nagtagumpay sa trabaho at negosyo ang mga mahihina at ang mga duha. Ang mga duha, yung mga konti problema, nagpapakamatay. Yung pag nabigo sa pag-ibig, nagpapakamatay. Nakikinig pa ho ba tayo? Yan yung mga walang Diyos. Ano po? Sa tandaan mo, ilagay mo ito sa puso mo, tinista mo. Ang nagtatagumpay lamang ay yung mga matatapang at malalakas. Tandaan mo yan. Maganda na ikaw may matalino at may pinag-aralan. Pero pag hindi ka matapang, hindi ka malakas, wala kang pupuntahan. Mga pinamahal, basahin natin yung verse 1 again. Basahin natin Joshua chapter 1, verse 1 hanggang verse 3. Tingnan natin. Joshua 1, verse 1 hanggang verse 3. Tingnan natin. Isa-isahin natin yan. After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, the son of Nun, Moses' aide. Ang servant ng Lord, si Moses, ang alalay niya, si Joshua. Usually, ang leader at yung assistant niya na nagpapakahirap kasama niya, siya ang papalis sa kanya kadalasan ulit. Amen po ba?
After the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aide, sabihin natin, Moses, my servant, is dead. Patay na ang alipin kong si Joshua o si Moses. Now then, you and all these people get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give them to the Israelites. Tuloy po natin, I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Ito po yan, ang kwento. Ano po ang mandate, ang calling ni Moses? Inabas ang mga Israelita sa Egypt. No, yun ang mandate niya. From Egypt, inilabas ni Moses. Ang trabaho ni Joshua, from wilderness, ipasok sila sa promised land. Ano ang trabaho ni David? Yung hindi natapos ni Joshua, si David ang nagtapos. Ano ang trabaho ni Solomon? Itayo ang templo kasi sila isang ambassadors. That is the mandate, that is the calling. Dapat nating maunawaan po yan, mga minamahal. At ang mandate ni Moses, from Egypt, ilabas sila. Siyempre, alipin sila sa Egypt, nilabas sila. Nagiginig pa ho ba tayo? No? So ngayon, ano ang trabaho ngayon ni Joshua? From wilderness, ipasok sila sa Canaan, sa promised land. No? Kasi ayaw ng Diyos na manatili lang sila sa wilderness. Kailangan sila ipasok sa promised land. Ang ibig sabihin ng promised land, ito yung mga pangako ng Diyos. Ano ba yung mga pangako ng Diyos? Kagalingan, himala, pagpapala, kaligtasan, katagumpayan, etc. etc. No? Ibig sabihin lahat ng mga mabubuting bagay para sa ating pangako ng Diyos yun. Amen. Pinangakuan, hindi lamang si Joshua, pinangakuan tayong lahat ng Diyos. Nakikinig pa ho ba tayo? So mga minamahal, nakikita po natin na rito po sa Joshua chapter 1, verse 1 hanggang verse 3, sinasabi ng Panginoon kay Joshua, magpakalakas ka at magpakatapang ka. Bakit? Ano ang dahilan? Sapagkat sigurado natutuparin ko ang pangako ko sa iyo. Siguradong magiging valedictorian ka. Siguradong magiging top 1 ka. Siguradong yayaman ka. Siguradong makakalaya ka sa bisyo kasalanan. Sigurado ang pagkatagumpay mo, sigurado. Pakisabi sigurado. Ang liwanag, I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Magpakatapang at magpakalakas sapagat ang Diyos mong ito tapat sa kanyang mga pangako. Nakikinig pa ho ba tayo? Lahat ng gagawin mo dapat matapang ka. Lahat ng gagawin mo dapat malakas ka. Kasi pag hindi ka malakas, magtulog ka eh, purong sulong ka. Pag hindi ka matapang, purong sulong ka. Pero pag makapatapang at malakas ka, sugod ng sugod. Sabi nga, hindi mo iniisip ang magiging bukas sapagkat alam mo ang Diyos ang may hawak ng bukas. And God will fulfill His promise. Write it down, number 1. Bakit mo kinakailangan magpakatapang at magpakalakas? Sapagkat totoo ang Diyos, totoo ang kanyang mga pangako, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Ano man ang pinangako ng Diyos sa banal na kasulatan, tutuparin niya. At ano man ang pinangako ng Diyos sa iyo through prophecy, tutuparin niya. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. O sabihin niyo katabi mo, ikaw ang maglista message para hindi maabura. O ilagay mo sa folder mo. Amen po ba? So, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Pinangako niya. No? I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Pangako ko kay Moses yan. Na ang mga Israelita papasok sa promised land. Pero hindi na si Moses ang maglilig sa kanila, ikaw na. At yung pinangako ko kay Moses, tutuparin ko. Amen. Ituloy natin ang pagbasa sa verse 4 and verse 5. Isa-isahin natin yan. No? Pag ganyan ang mga pangangaral, at tawag yan ay expository sermon. Ang tawagin yan. Pag verse by verse ang pangangaral, that is expository sermon. Your territory will extend from the desert to Lebanon. May Lebanon na noong unang panahon. Hanggang ngayon, meron pa rin Lebanon.
At sa Lebanon, walang tigil ang Lebanon doon. May labanan doon talaga. And from the great river, the Euphrates, and the Hittite country to the great sea on the west. Tuloy natin verse 5. Verse 5. No one will be able to stand up against you all the days of your life. As I was with Moses, so I will be with you. No? Bakit mo kinakailangang magpakalakas at magpakatapang? Sapagkat totoo ang mga pangako ng Diyos, tutuparin niya sa iyo, sa akin, sa atin. Amen. Write it down, number 1. And number 2, bakit mo kinakailangang magpakalakas? Sapagkat kasama mo ang Diyos. Amen. Totoo ang mga pangako ng Diyos bakit ka mag-doubt? Amen. Bakit ka manghihina? Bakit ka maduduwag? Totoo mga pangako ng Diyos. Totoo ang langit. Totoo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pag sa gabing ito, binitawan mo na yung pagiging manginginom mo, totoo, papasok ka ng langit. Pag nalalasing ka pa naman, ingay-ingay mo. Pati mga kasama mo sa bahay, natatakot tuloy sa iyo. Di ba? May tao pa mo pa rito? Kinakabahan tuloy yung mga kasama mo sa bahay. Pag nakakainom ng tao, nabubuang na Totoo naman. Nawawala na sa sarili. Hindi mo maintindihan. Naglalaway na. Umiikot na yung mga mata. Napakatapang na. Patay kong patay. Pero pag nawala niya yung alak sa katawan, napakaamo. Nagawa ko ba yun? Sorry ha. Wala ko sa sarili ko saan napunta yung sarili mo? Napailalim kay Satan. Nagpusis. Tao pa ba rin? Kasama ba yung mga lambanog, mga tuba, at yung mga tuba at mga lambanog, kasama ba yun sa mga alak na nakakalalusing? Kasama ko yun. Ang tao sa pag-inom ng alak, may kanya-kanyang paborito yan Pakain ka mga babae, may kanya-kanyang paborito yung mga babae. Akala mo ba, ang mga lalaki lang ngayon na manginginom? Pati mga babae ngayon, mga manginginom na ngayon. Nung nagturo ako ng sapang palay sabi niya gano'n sabi ng auntie niya, kabata-bata mo pa, namatay ka na dahil sa pag-inom ng alak. Dapat ngayong taong ito o by next year or this year, papunta ka na sana ng Hawaii. Ngayon, napunta ka sa Hukay, hindi sa Hawaii. Pinayuhan niya ngayon yung mga pamangkin niya, yung mga kamag-anakan niya. Kaya kung iinom kayo ng alak, istoryahin na lang ninyo. Sabi niya, ganun pa rin mo, istoryahin mo yan, parehas pa rin. Alak pa rin yun Amen? Ang tao pa humar nito. Sabihin mo, hindi na ako. Takasan mo. Iinom ng alak. Kahit kailan. Pexman. Mamatay man ako. Tuloy-tuloy pa naman pag nakainom ka ng alak, tuloy-tuloy na yan Ganun na yan Ang sabi ng Panginoon, Joshua, kasama mo ako. Amen? Kasama mo ako. Dahil kasama mo ako gumanghina. Pagpakatapang ka, magpakalakas ka, kasama mo ako. Amen? At ang sabi, number 3 yung kasama mo ako. And number 3, ang sabi ng Lord, hindi mo lang ako kasama, hindi kita iiwan, ipapabayaan ka. Baka gusto niyong palakpakan si Lord. Hindi kita iiwan o papabayaan ka. Hindi kita iiwan o papabayaan ka. Kaya mong tanggihan ang panawagan ng alak. Kaya mo tanggihan yan. Parang gusto mong uminom ba? Kaya mong tanggihan yan. Amen. Sumasayo ang Diyos.
Yung mga tawag ng mga barkada ng mga kaibigan para mag-inuman kayo, ayaw mo tanggihan niya. Amen. Dahil kasama mo ang Diyos at hindi ka iniiwanan ng Diyos kahit kailan. Amen. Kaya mong magtagumpay dahil kasama mo ang Diyos. At hindi ka niya iniiwanan, hindi pinapabayaan mo. Amen. Palakpakan natin sa Lord. At anong sabi sa verse 6? Verse 6. Be strong and courageous, because you will lead these people to inherit the land I swore to their forefathers to give them. Magpakalakas ka at magmanghihina sapagkat hindi lang kita ililigtas. Amen? Gagamitin mo ang buhay mo para makapagligtas ng maraming kalagawa. Lahat tayo ay tinatawag ng Diyos para magligtas. Hindi ka tinawag ng Diyos para magtataklang ng tisya. Hindi ka tinawag ng Diyos para lang mag-video at mag-camera. Para mag-tambourine at mag-keyboard lamang o mag-drum lamang, mag-drums lamang. Tinawag ka ng Diyos para maligtas at magligtas. Tinawag ka ng Diyos hindi lamang para mag-drive, kung hindi maligtas at magligtas. Kanipitin mo katabi mo, ilan na ang nadala mo sa kilig-kilig. Sa mga dumadalo ka na gawain, ilan na ang nadala mo. Ilan na. Hindi sinabing ilan na ang binuhat mong upuan. Hindi sinabing hininga ka na ang panaog mula sa menyas baba dahil inaangkat mo bababa ang electric fan. Pagkamat magandang lahat yan. Pero ang electric fan, hindi yan dadalhin sa langit. Amen? Ang dinadala sa langit, mga kalagawa. Sabihin mo sa sarili mo, solwina ako. Ako ang kandilang ito na naligtas at magliligtas ng maraming kalagawa. Tandaan mo, hindi ka lang nais ng Diyos na maligtas. Gusto rin ng Diyos na ikaw ay makapagligtas. Pakisabi nga, you will lead. Pangungunahan mo ang mga taong ito sa kanila. Lupain, ipinapamana ko sa kanila. Pangungunahan mo sila. Amen? Tingin kayo sa akin. Ligtas ang papasok ng langit, susunod sila sa iyo. Patungo ng langit. Ikaw ay naglilingkod sa Diyos, pinangungunahan mo sila, naglilingkod din sila sa Diyos. Tao pahuga rito. The mark of a true great leader are those who create leaders, not just followers. Ang mga dakilang leader ay hindi po nagpuproduce ng followers. Nagpuproduce din siya ng leaders. Si Moses ay nakapag-produce ng Joshua. Si Elijah ay nakapag-produce ng Elisha. Si Barnabas ay nakapag-produce ng Paul. Si Barnabas ay nakapag-produce ng Mark. Hindi lang nais ng Diyos na ikaw ay maligtas. Gusto ng Diyos na makapagligtas ka. At yung maliligtas mo, makapagligtas din naman. Hindi nais ng Diyos na ikaw ay maging leader lang. Gusto ng Diyos makapag-produce ka ng kapwa mo leader. Not just followers, but leaders. We are producing leaders, not just followers. Nang sinabing ganoon ni Kristo kay Pedro, follow me, and I will make you fishers of men. Hindi sinabi ng Lord na sundan mo lang ako, tapos na. Sundan mo ako kung paano akong nagliligtas sa mga kaluluwa, magliligtas ka rin. Kaya inaasahan ko, pagkatapos ng camp na ito, maraming papasok sa Kingdom of Jesus Fellowship, ikaw ang may dala. Amen? Kalabitin mo katabi mo, paramihan tayo ng dalang kaluluwa pagkatapos ng camp na ito. Paramihan tayo. Karera tayo. Maraming classmate, maraming kaibigan, maraming kamag-anak, maraming kapitbahay, maraming customer, maraming bumibili, maraming tinitindahan, maraming tinuturuan, maraming nituturo. Sige, kalabitin mo katabi mo, paramihan tayo ng ililigtas na kaluluwa.
Tingnan mo, bantayan mo, kada gawain natin sa Kingdom of Jesus Fellowship, paramihan tayo. Karera tayo. Kalabitin mo katabi mo, tinatanggap mo ba yung hamon? Tanungin mo, natanggap mo ba hamon? Kalabitin mo. Natanggap mo ba hamon? Kalabitin mo. Sa ibon, kalabitin mo si ano? Hindi ito. Si Kriyan, kalabitin mo. O si Kriyan, kalabitin mo si ibon. O. Baka akala mo, taga-buha lang tayo. Solviner tayo. Amen po ba? Sino ang mga solviners? We are the solviners. Kala niya, naglalaro ako, nagbibiro ako rito. Paramihan tayo. Pakisabi, paramihan karera. Para palalakihin natin yung mga salibos natin, mga Bible studies natin. Amen? Sino magdadala ng kaluluwa? Sino? Ako, kamo. Ako. Nakikinig kami ka, yung dala niya. Kala mo, dala mo rin yun. Hindi ganun. Amen po ba? No? Nais ng Diyos na ikaw ay maging tagapanguna, na ang mga nililigtas mo ay nagliligtas din ng mga kaluluwa. Nais ng Panginoon na ikaw ay nangunguna, leader ka, na nagpo-produce ka rin ng mga leader rin naman. Amen? A great and true leader produce not just followers, but leaders. And these followers again will produce leaders, not just followers. Sabi ng Panginoon, humayo kayo at gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Saan ka nakatalaga ngayon? Sa St. Paul, sa Camagong, sa Pansol, sa Kaingin, sa Balara, sa Pasig, sa Taulan, Manggahan. Saan ka nakatalaga ngayon? Dapat makapag-produce ka niyan, makapagligtas ka niyan. At yung maliligtas mo, magliligtas din naman ang kaluluwa. Amen. Diyan sa kinalalagyan mo sa UAE, sa New Zealand, sa Canada, sa Hong Kong, sa Abu Dhabi, sa Dubai, sa Qatar, sa Oman, Muscat, Jordan, Saudi Arabia, saan ka man naroon ngayon, dapat makapagligtas ka riyan. Amen. At maging Kingdom of Jesus Fellowship sila. Amen. Taga-KO Church sila. At silang naligtas mo, magligtas din naman. Amen. May tanong ako sa iyo, ilang taong ka na sa banal?